Isang first-year high school student ang nagngangalang Sakamoto na kinaiinisan ng mga kalalakihan sa kanilang school. Bakit? Crush lang naman siya ng sambayanan dahil sa angas at angkin niyang kagwapuhan. Bukod dito, isang matulungin at mabait na teenager ang ating bida. Typical na high school heartthrob at talagang tinitilian ng kababaihan. May 3 estudyante na grabe ang inis kay Sakamoto to the highest level. At pinagtripan nila ang ating bida. Ngunit mas lalo silang nainis ng gwapong-gwapo pa din na sinalo ni Sakamoto ang eraser na nilagay nila sa pintuan. At labis ang gigil nila nang magtilian ang mga kababaihan. Hindi nagpatinag ang 3 bully. Sa CR ay binuhusan nila ng tubig ang cubicle. Ang hindi nila alam, Boy Scout ang ating bida at laging handa, may dala itong payong sa loob kaya hindi nabasa. Hindi pa doon natapos dahil sa loob naman ng classroom itinapon nila ang upuan at mesa ni Sakamoto, pero beauty and brain ata ang ating bida. Binuksan niya ang bintana at doon siya naupo. Mas lalong nanggalaiti ang mga kolokoy na bully. Umpisa pa lang ng kwento, may eksena na agad ang mga bully. Pinapunta nila si Sakamoto sa faculty room ngunit nagkaroon ng sunog sa loob. Natataranta na ang mga bully ngunit ang ating bida ay cool na naglakad patungo sa apoy, at sinabi na ginagamit niya ang kanyang bilis upang magkaroon ng hangin na magpapahina sa apoy. Ngunit ang hindi alam ng 3 bully na bugok ay way lang ito ng ating bida para mag-ingay. Successful naman ang naisip ni Sakamoto dahil may teacher na dumating at may dalang fire extinguisher. Ngunit kahit na ganon ay iniligtas pa din ng ating bida ang 3 kolokoy mula sa kanilang teacher, at sinabi na tinuturuan niya ang mga ito upang hindi sila maparusahan. Habang nasa klase, matapos mag-recite ng ating bida, hinayla ng kanyang kaklase ang upuan sa kagustuhan na mapahiya siya. Ngunit ang ating cool na mas cool pa sa high school na bida ay nagawang i-balance ang sarili ng paupo. Sa sunod na eksena ng PE class nila, di man lang nila nagawang patamaan ang ating bida na naging sanhi ng tilhiyan ng mga kababaihan. Sa loob ng classroom nagkagulo ang lahat ng dahil sa bubuyog. Nakakatuwang pagmasdan na ang mga kalalakihan ay hinubad ang kanilang mga damit upang hindi habulin ito. Ngunit ang ating bida wapakels at walang kabog-abog na nilabanan ang bubuyog, hinuli at tinapon sa labas. Nakita ni Sakamoto ang estudyanteng lalaki nagngangalang Kabota na noon ay nagsabi sa kanya na pumunta sa faculty room. Napansin niya na binubuli ito ng 2 kolokoy na estudyante. Tinawag niya ito at kinausap. Nakiusap ang kamag-aral sa kanya na protektahan siya sa mga bully. At nag-agree naman si Sakamoto. Isinama niya ang lalaki sa McDonald's upang magtrabaho. Sa una ay inis na inis si Kabota dahil sa bigat ng trabaho. Ngunit nang mapuri ito ng kanilang manager ay gumaan ang pakiramdam nito. Habang nagtatrabaho ang dalawa ay dumating naman ang 3 kolokoy at nag-order. At sumunod na dumating ang 2 pang bully na kumuha ng pera ni Kabota. Tinakat ng mga ito si Kabota at pinapunta sa isang park. Ibibigay na sana niya ang pera nang maalala ang pagod at hirap na pinagdaanan upang kitain ang pera na iyon. Binugbog siya ng 2 nang dumating si Sakamoto upang tulungan siya at pabagsakin ang 2 sa nakakatawang paraan. At binigyan ng pagkakataon si Kabota na makaganti. Si A na isa sa mga classmate ni Sakamoto na crush ang ating bida, ay may dalang bento box at kumakain habang pinagchichismisan siya ng ibang estudyante na marites. Tinarget ng dalaga na maging close sa ating bida. At sobra siyang namangha nang makitang 2 kamay nito ang nagsusulat. Planado na sa isip ng dalaga kung paano kukunin ang atensyon ng ating cool na bida, ngunit walang lumusot sa lahat ng plano niya. Sinabihan ni Sakamoto ang 3 dalaga na panunuurin niya itong maglaro. Kung kaya tuwang-tuwa ang 3 pero si Ana ay buwizat na buwizat sa isip niya. Naglaro at naglaban ang 3 dalaga na akala mo ay sinasaniban ng kung ano. Napakatindi ng kanilang laban hanggang sa tumalsik ang coin at inakala nila na sinaniban ng kung anong espiritu si Sakamoto, at inutusan ang 3 na gumawa ng isang arco. Ngunit ang hindi nila alam, paraan lang ito ng ating bida upang magkasundo-sundo sila. Taba ng utak, diba? Panibagong ganap, may isang senior na nag-utos sa mga freshman. Nasa harap nito ang isa sa 3 bully na buwizat sa ating bida.
Nagalit ang senior na si Maruyama na malagang leader ang datingan sa freshman na ito. Nagulat ang iba pang mga bully na naando nang makita si Sakamoto na dumaan sa bintana at nag-offer ng pagkain sa senior nila. At mas lalo silang nainas dahil nagustuhan ng leader ang pagkain na ibinigay ng ating cool na bida. Ginawang utusan ni Maruyama si Sakamoto. At maluwag sa loob naman niya itong sinunod. Mula sa mga drinks sa vending machine nagmistulang bartender ang ating bida at gumawa ng panibagong klase ng inumin na siyang nagustuhan naman ito ni Maruyama. Nang malaman ni Kubota ang mga ginagawa ni Sakamoto ay pinagsabihan niya ito, ngunit ang ating bida ay hindi nakinig sa kanya at patuloy na pinagsilbihan ang gang leader. Nandyan na itinagtahi niya ito ng pang-PE na damit na labis na kinamanghan ng mga kamag-aral nila ang quality. Nandyan din ang punasan niya at linisan ang sapatos ni Maruyama at ang pinakamatindi ay ang pasukan niya ang klase nito. Pero sa kabila nito ay nagdemand ang gang leader, na sa mga susunod ay hindi na niya dapat kailangan pang utusan si Sakamoto at kusa na itong kikilos, upang maging komportable ang kanyang pamumuhay at sinang-ayunan naman ito ng ating bida. Kung kayo nagtataka sa kinikilos ng ating bida, huwag kayo mag-alala. Tinuturuan niya lang ng leksyon ang gang leader. Gumawa ng paraan ang ating bida upang ito na mismo ang sumuko sa kakautos at pagiging bossy. At nagtagumpay naman ang ating bida dito. Sa panibagong yugto may panibagong estudyante na naman natuturuan si Sakamoto. Gustong-gusto siya ng nanay ng kanyang tinuturuan. Kung kaya sa isang banda ang estudyanteng ito ay nakiusap muli na kung maaari ay magtago si Sakamoto mula sa kanyang nanay habang tinuturuan siya. Ngunit ang nanay ay may pagka-investigador ng bayan, sinaluksok niya ang buong bahay nila upang makita ang binata, ngunit hindi siya nagtagumpay na makita ito kung kaya nanood na lang siya ng K-drama at nag-imagine na siya at si Sakamoto ang bida. Ngunit matapos magtago-taguan ng dalawa nagpakita si Sakamoto at sinalang ang CD upang ipa-realize sa mag-ina ang kahalagahan ng isa't isa. Isang panibagong kabanata at mukhang ang teacher ng school na masungit at mahigpit ang tuturuan ng leksyon ng ating bida. Ang guro na ito ay parang teacher mo na laging may favorite tapos ikaw ang trip pag-initan. Si Sakamoto ay hinanap ng gurong ito at nakita na kausap niya ang mga bully ng school. Nakita ng guro na may usok ng sigarilyo sa pwesto ng mga estudyante. Inisip ng guro na ito na ang pagkakataon niya na mapag-alitan ang ating bida. Pero it's a prank lang pala, dahil tinuturuan ni Sakamoto ang mga bully na magpalobo ng plastic balon. Sa loob ng classroom akala ng guro ay naglalaro ito ng walis ngunit nililinisan pala nito ang siling ng silid. Gital na ang guro na pag-alitan ang ating bida kung kaya nang makakuha siya ng pagkakataon ay agad niya itong pinalabas ng silid at pinatayo sa labas bilang parusa. Ngunit nagulat siya nang pagsilip niya dito ay pinapakain nito ang isang ibon at na-touch naman siya. Kung kaya ng sumunod na araw ay hinayaan na niya itong mali. Ang ating bida, kahit yata anong gawin at saan mapunta ay titilian at pag-aagawan ng kababaihan. Mapa cooking class o art class ang ating bida ay hindi mawawalan ng class. Sa gitna naman ng alarma sa eskwelahan iniligtas ni Sakamoto ang isa sa mga bully at bumaba mula sa bintana na akala mo ay nasa action movie. Ang tatlong bully na Kolokoy ay nag-set up ng trap sa park. Hindi nila inaasahan na si Sakamoto ang magiging biktima nila. Laking gulat nila nang pagtingin sa trap na wala si Sakamoto at 3 araw na ang lumipas ay hindi pa din nila ito makita. Dahil dito nagtanong-tanong ang tatlo sa mga tao kung may nakakita ba dito. Ang di nila maintindihan lahat ng pinagtanungan nila ay nakita si Sakamoto maliban sa kanilang tatlo. Stress na stress ang tatlo at inisip na baka nag-migrate na sa ibang lugar si Sakamoto. Ngunit biglang dumating ang ating bida na labis nilang ikinatuwa. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadya ni Sakamoto na matamaan ng baseball si Kubota. Nag-nosebleed ito dahil sa lakas ng impact, ngunit ang ating flawless na bida sinira ang kanyang t-shirt, at binyandage kay Kubota upang mainto ang pagdurgo ng ilong nito. At siya naman tilhiyan ng mga babae. On the other side of the school ang gang ng mga bully ay naglalakad sa hallway. Nang mapansin nila ang mga kababaihan nakaabang sa hallway at may dalang mga towel nang biglang lumabas si Sakamoto at habulin ng mga ito.
Bigla naman naalala ng gang leader ang ginawa ni Sakamoto sa kanya at binalaan ang isa nilang member na mapanganib si Sakamoto. Balagbag na pumasok si Hayabusa sa silid-aralan nila Sakamoto. Isa si Hayabusa sa member ng gang. Sinabi ni Hayabusa kay Sakamoto na kung maaari niyang mahiram ang mukha nito, at ang witty nating bida kumuha ng clay at nilagapak ang mukha niya dito upang bumakat. Matapos nun ay binigay niya ito kay Hayabusa na bad trip na. Parang baliw inisip ni Hayabusa na kinokontrol ni Sakamoto ang mga tao sa loob ng silid dahil sa biglang pag-atake sa kanya ng mga kababaihan. Ang mga kumag na miyembro ng gang ay pinagtripan si Kabuta at kinalbo. Nagulat si Sakamoto nang makitang ang sulat sa ulo nito na si Hayabusa ang may gawa. Kung kaya hinarap niya ito. Nang susuntukan na siya ni Hayabusa ay may dumating na isang polis na dapat huhulihin na sila pero nagdahilan siya na nagbibiroan lamang sila. Sa huli naglaban ang dalawa ng tulakan sa harap ng pulis. Seryoso sila sa paglalaro nito na akala mo ay 1 milyon ang premyo ng mananalo. Inabot na sila ng ulan ay patuloy pa din sa paglalaban, walang gustong magpatalo. Tinapos ni Sakamoto ang laban sa isang super power palm at sakto naman ang pagdating ng taxi at pinasok niya si Hayabusa dito. Sama-sama silang nagpunta sa bahay ni Kabuta upang manghingi ng paumanhin sa ginawa nila dito at nagsalo-salo sila sa bahay nito. Sa kakaibang katuwaan na paligsahan sa daan. May 3 kabataan na nagpapaunahan sa pagtakbo habang may sinisipa na bato. Nagulat sila nang lampasan sila ni Sakamoto at ganito din ang ginagawa niya. Mas lalong namangha ang mga bata nang makita si Sakamoto na hinabol pababa sa tubig ang batong sinisipa nito at patuloy lang sa pagsipa. Naging dahilan ito upang mainas ng sobra ang isa sa mga bata. Sa panibagong paligsahan sa daan sinubukan ng mga bata tumulay sa derecho na pintura sa sahig. Ngunit nagulat sila nang makita si Sakamoto na cool lang na straight na naglalakad. Kung kaya naisipan ng mga bata na sundan at gayahin siya. Natapos na ang linya na sinusundan nila kung kaya nalungkot ang mga bata, pero dahil Boy Scout ang ating bida may dala siyang toilet paper at ayon ang nilatag nila sa daan upang matulayan. Hanggang sa nakarating sila sa isang karinderya sa kabilang bayan. Kinabuksasan si Fujita ang class president nila Sakamoto ay nasa locker at biglang nagtago nang dumating ang ating bida. Patagaw niyang kinuhaan ng litrato si Sakamoto na madalas niyang ginagawa. Nang tignan niya ang mga litrato napansin niya na may mga multo sa bawat picture na kinuha niya kay Sakamoto. Kung kaya sinubukan niyang sabihin kay Sakamoto ang tungkol dito nang may nag-roll na pushcart at sinakyan ito ng ating cool na bida. Habang sila ay nasa pinto ng crane napansin ni Sakamoto ang mahabang buhok sa lababo na itinatakot ni Fujita. Ngunit laking gulat niya nang kunin ito ni Sakamoto at dalhin kay Kabuta at ilagay sa ulo nito. Hindi mapakali at stress na si Fujita tungkol sa multo thing kaya kinausap niya si Kabuta tungkol dito. Suhestyon ng lalaki ay ipakita na niya ang picture kay Sakamoto. Matapos ng pag-uusap nakita niya si Sakamoto na naglalaro kasama ang iba. Muli niya itong pinicturein nang mapansin na naman ang multo sa paa nito. Kung kaya napagdesisyonan niya na sabihin na sa ating bida ngunit nabaliwala ito. At nagulat siya nang makita na sine-xerox nito ang mukha niya upang sabihin ang salitang salamat.